Maya-maya pa ay nagtanggal ng maskara ang magnanakaw habang tumatakbo. Ang magnanakaw pala ay si Bai Yifan na ngumiti ng nakakaasar dahil napaglaruan niya ang magkapatid na kalbo. Sa lugar ng Five Elements Holy Land Martial Arts Pavilion ay nagtungo ang ating bida. Gulat na nagtanong ang elder sa ating bida na kung gusto nitong politon ng top human martial arts na Bull Demon Power Technique. Tanong pa ng elder na kung naiisip ba ni Bai Yifan ang bagay na iyon. Kumpiyansang sinabi ni Bai Yifan sa elder na ibigay ang skill book sa kanya. Binalaan ng elder ang ating bida na wag na nitong sayangin ang enerhiya nito. Dahil ang teknik na iyon ay malaki ang kapalit na contribution points at ang teknik na Bull Demon Power ay napakahirap matutunan at misteryoso. Magduda pa ang elder dahil sa kasalukuyang cultivation ni Bai Yifan. Inilapit ng ating bida ang kanyang mukha sa elder at sinabing wag nang mag-alala tungkol doon. Kaya wala nang nagawa ang elder kundi ibigay sa ating bida. Pero pinaalalahanan ng elder si Bai Yifan na kapag hindi nakinig sa kanya ay magdurusa ito. Natuwa si Bai Yifan dahil may bago na siyang teknik at napaisip kung ano na ang sunod niyang gagawin. Nagtungo kaagad si Bai Yifan sa Five Elements Holy Land Talisman Pavilion para bumili ng iba't ibang klase ng talisman na magagamit niya sa hinaharap. Habang pumipili pa si Bai Yifan ay gulat na gulat ang bantay sa laki ng contribution points na mayroon ng ating bida. Nagtaka ito kung saan nanggaling ang ganon kalaking contribution points. Matapos sa Talisman Pavilion ay nagtungo naman ang ating bida sa Five Elements Sacred Ground, Spiritual Weapon Pavilion. Nagulat ang elder nang sabihin ng ating bida na i-empaki ang lahat ng sandata sa wall na ito. Habang hawak ang espada ay natuwa ang ating bida sa kalidad ng espada at may bago na siyang sandatang magagamit sa laban. Matapos sakutin ang lahat ng sandata ay nagtungo na siya palabas ng pinto. Pero pinag-titanginan at pinag-uusapan siya ng mga disciple dahil non-limit si Bai Yifan ng mga talisman at mga spiritual weapon. Kahit ang legendary weapon ng tinatawag na Demon Sword ng Pavilion ay hindi pinalampas. Nagtanong ang mga disciple na kung gaano kaya karami ang contribution points na mayroon si Bai Yifan. Sa isip-isip naman ng ating bida habang masayang umaalis na ang contribution points na mayroon siya ay hindi ng mga ito maiisip. Isang gabi na maliwanag ang sinag ng buwan sa Five Elements Holy Land Back Mountain makikitang maraming paniki ang nakasabit. Sa baba nito makikita ang ating bida na may hawak ng bote at ang laman nito ay binubuhos sa kanyang katawan. Naisip ni Bai Yifan na para madaling matutunan ang Bull Demon Technique ay kinakailangang e-absorb ng ugat ang malaking bilang ng blood essence mula sa Bull Spirit Beast. Pero ang kanyang ginamit ay dugo ng baka mula sa Earth. Matapos maglakas ng malaking bilang ng blood essence sa kanyang katawan ay nagliwanag ito ng pula. Binato ni Bai Yifan ng bote ang mga nananahimik na paniki para gamitin sa pagsesenay. Kaya nagalit ang mga paniki at hinabol ang ating bida na masayang tumatakbo. Napasabi ang si Bai Yifan na napakabibilas ng mga nilalang na humabol sa kanya. Nang malapit na ang isa ay binigyan ng ating bida ng isang suntok ang paniki kaya tumilapon ito at tumama sa kasama. Natuwa si Bai Yifan dahil ramdam niya ang kumukulong meridian sa kanyang katawan. Naisip ni Bai Yifan na sa tulong ng bull blood ay ang kanyang katawan ay nagkaroon ng lakas na parang isang galit na kabayo. Tumigil ang ating bida sabay humarap sa mga humahabol sa paniki para may subukan na isang bagay. Ginamit ni Bai Yifan Saga paniki ang kanyang bagong teknik na Mountain Splitting Bull Demon Punch. Matapos ng kanyang malakas na atake ay namatay lahat ng paniki na humahabol sa kanya. Masaya ang ating bida dahil na-master na niya ang Bull Demon Power Technique. Maya-maya pa ay nakaramdam si Bai Yifan ng kakaibang daloy ng spiritual energy sa paligid. Sa isang banda sa di kalayuan ay may isang lalaki na katalukbong na may kinakausap at sinabi nito na magpakita na ito dahil alam niyang narito lang ito kanina pa. Mungkahi pa ng lalaki sa kausap nito na kung may gusto itong sabihin ay sabihin na kaagad sa kanya. Ilang sandali lang ay may namumuong portal sa kanyang harapan. Mula sa portal ay may tinig na nagsalita na nahirapan siyang makita ang dati niyang kaibigan. Mula sa portal ay may lumabas na isang simbolo sabay tuwama ang tinig at sinabi sa lalaking nakatalukbong na naging espiya ito sa loob ng Five Elements Holy Land ng maraming taon. Lumabas mula sa simbolo ang isang demon na nagngangalang Chakravarti Raja at sinabi nito sa lalaking nakatalukbong na mas nagiging tao na ito.
Dagdag pa nito na kung nakalimutan na ng lalaki kung sino ito bilang isang Demon Lord ng Demon Sect of Everlasting Hate. Sumigaw ang lalaking nakatalukbong na wag na itong magsalita ng mga walang kwentang bagay. Sabay nagtanong ito sa demon na kung ito ang nagpadala ng communication talisman noong mamatay ang Demon King of Compassion. Tanong muli nito na anong pakay nito sa Eternal Night Demon Sect. Sa isang banda tahimik lang ang ating bida na nagmamasid sa dalawang nag-uusap. Habang naiisip na espiya pala ang lalaking iyon na mula sa Demon Sect ng Five Elements Holy Land. Sa laysay ng Demon Chakravarti Raja na mula nang maging true disciple si Jiang Ling ay inatake na nito ang kanilang Demon Sect ng daang-daang bises. Kahit ang Demon King of Compassion ay nahulog sa mga kamay nito. Dagdag pa nito na gusto niyang mawala kaagad si Jiang Ling para sumaya ang kanilang Demon Lord. Nagulat si Bai Yifan matapos niyang marinig ang salitang Demon Lord. Nagtanong ang lalaking nakatalukbong sa demon na kung gusto nitong patayin si Jiang Ling. Paliwanag ng lalaki na ang babaeng iyon ay natatangi sa mata ng Holy Lord ng Five Elements Holy Land. At ang number 1 true disciple ng Muyuan. Sabay tanong ng lalaki sa demon na kung hindi ito natatakot na magkaroon ulit ng digmaan sa pagitan ng tao at mga demon. Tugon ng Demon Chakravarti Raja na kaya nga kailangan niya ang lalaking nakatalukbong dahil kaya nitong masolusyonan ang ganoong bagay. Paliwanag ng lalaki ng 3 araw mula ngayon, ang mga outer disciple ay magkakaroon ng pagsusulit sa Spiritual Medicine Garden. Si Yan Yunsong ang nakatuka pero ngayong taon ay si Jiang Ling ang mangangasiwa. At kapag nagkamali ay mapaparusahan ito at makukulong sa Cave of Contempt ayon. At kapag nangyari ay madali na lang sa kanya na burahin si Jiang Ling. Matapos marinig ng Demon Chakravarti Raja at natuwa ito at sinabing maganda idea iyon. Sinabi ng demon na kukuha siya ng mga elixir tapos ang lalaking nakatalukbong ay hahanap ng valley para akitin ang grupo ng mga disciples. Dagdag pa ng demon na kung asikasuhin niya ang spiritual beasts para patayin ang lahat ng disciple. Ngumiti ang lalaking nakatalukbong at sinabing mabilis mag-isip ang demon. Habang naglalaho ang lagusan ay nagpahabol pa ito na kapag namatay ang lahat ng may talento sa Five Elements Holy Land ay si Jiang Ling ang sisisihin sa baytawan ng Demon Chakravarti Raja. Habang nakatago sa mga puno naisip ni Bai Yifan na hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganun kasamang plano kaya kailangan niyang makaisip ng isang plano. Pero dapat makaalis muna siya sa lugar na ito. Maya-maya pa ay biglang umatake ang lalaking nakatalukbong dahil may naramdaman itong paggalaw sa direksyon ng ating bida. Napagtanto ng ating bida na nahanap na siya, at sa isang iglap sumabong ang lugar na pinagtitiguan ng ating bida. Matapos makita ng lalaki na wala namang nakatago sa lugar na iyon ay napaisip ito na baka masyado lamang siyang nag-alala. Wala namang imahe ng tao sa lugar sa iyon kaya nagdesisyon na ding umalis ang lalaki. Pagkaalis ng nakatalukbong na lalaki ay lumabas ang ating bida. Buti na lang nakabalik siya kaagad ng Earth gamit ang kanyang singsing at nakabalik muli nang umalis na ang lalaking nakatalukbong. Napatanong sa isip na kung nais bang patayin ng Demon Chakravarti Raja si Jiang Ling. Naisip ni Bai Yifan na hindi niya hahayaan na magtagumpay ang demon sa binabalak nito. Pero napagtanto niya na wala siyang ebidensya kaya natatakot siyang ipagbigay alam at maaalerto lang din ang kalaban. Natatakot pa ang ating bida na hindi siya paniniwalaan na nakarinig siya ng nag-uusap na 2 demons. Lumakad si Bai Yifan habang iniisip na magpunta sa Medicine Garden at siya mismo ang lumutas ng mag-isa. 3 araw ang nakalipas sa Medicine Garden ay nagtipon-tipon ang mga outer disciple para lumahok sa pagsusulit. Kanya-kanyang papuri sa isa't isa at ang iba ay sinasabi na sila ang mananalo. Nagsama-sama ang 4 sa lugar at sinabi ng dalaga na napakaingay ng madaming tao. Paliwanag ng babae na kapag lumahok sa pagsusulit ay magkakaroon ng isang outer disciple na paboran ng elders at e-promote sa pagiging inner disciple kaya lahat ay sasali dahil sa pagkakataong iyon. Maya-maya pa ay may mga individual na dumating at pinatabi ang mga ibang outer disciple dahil dadaan ito. Pinagtinginan ng mga ito at pinag-usapan ng mga outer disciple na ayon kay taba na ang lalaki ay si Xu Changfeng. Sabi ng isa na hindi lang si Xu Changfeng kundi pati na rin sina Huang Xin, Wang Xiaodai, Xi Min at Xi Yuanbai. Salaysay ng babae na ang 5 iyon ang nangunguna sa grupo ng mga outer disciple.
At kapag ang mga ito ay nakapag-breakthrough na sa pagiging divine profound realm ay kukunin ito kaagad papunta sa inner courtyard. Pumasok sa isip ni Bai Yifan na ang gustong patayin ni Chakravarti Raja ay ang 5 mga elite na disciple. Tinanong ni Bai Yifan si Zinyo kung may alam ito tungkol sa demon sect. Nagulat si Zinyo at napatanong sa ating bida kung bakit ito biglang maging interesado sa demon sect. Paliwanag ng dalaga na ang mga demon ang kalaban ng mga tao noon pang ancient time. Ang mga ito ay nahahati sa taas pababa base sa kanilang level of combat effectiveness. Ang pinakamalakas ay ang Demon God, sunod ang Demon Emperor, Demon Lord, Demon King, Demon Commander at Demon Soldiers. Ang Demon God ang supreme leader ng Demon Clan at nag-iisa lang ito. Ayon sa sabi-sabi na ang magic power nito ay napakalakas at walang sino man ang nakakatakas dito ng buhay at wala pang nakakakita ng totoo nitong Hitsora. Sila ay may 7 major demon sect sa ilalim ng pamumuno ng Demon God. Ang mga pangalan ng mga ito ay Eternal Night Demon Sect, Sun and Moon Demon Sect, Everlasting Hate Demon Sect, Shira Demon Sect, Red Desire Demon Sect, Whitebone Demon Sect at Shadow Demon Sect. Dagdag pa ni Zinyo na walang awa ang mga ito at ginagawa ang lahat ng kasamaan at ang mga ito ang pinakabanta sa mga tao. Matapos marinig ni Bai Yifan ang mga sinabi ni Zinyo ay napagtanto niya na napakahirap pala ng sitwasyon. Maya-maya pa ay may nagsalita na tumahimik ang lahat sabay biglang lumitaw sa harapan nila si Jiang Ling. Mungkahin ito sa kanyang mga brother at sister na ang pagsusulit sa Spiritual Medicine Garden ay magsisimula na. At siya ang responsable sa taunang pagsusulit na ito. Dagdag pa ni Jiang Ling na sana sumunod ang lahat sa patakaran. Manghang-mangha ang mga kalalakihan sa ganda ni Jiang Ling. Ayon sa isa na ngayon lang siya nakakita ng taong sobrang ganda at parang isang fairy ang ganda nito. Paliwanag pa ni Jiang Ling na sa pagsusulit ay hinihikayat ang lahat na maglaban pero bawal magpatayan. Lalo na sa mga nasa Profound Realm ay pinagbabawalan na atakihin ang mga nasa Merrow Cleansing Realm at Enlightenment Realm. Sinabi pa ni Jiang Ling na ang pagsusulit ay tatagal ng 7 araw at ang lahat ay hindi pinapayagang manatili sa loob pagkatapos ng trial. Matapos noon ay pinakuha ni Jiang Ling ang mga outer disciple ng mga herbs na nakalagay sa luggage bag at magagamit lamang nila iyon ay sa kanilang sarili. Pahabol pa ni Jiang Ling na ang lahat ng susuway sa 3 patakaran ay parurusahan. Matapos noon ay sinimulan na ang pagsusulit kaya nagsipagtakbuhan na ang lahat ng outer disciple sa isang portal patungo sa Spiritual Medicine Garden. Hindi naman nagpahuli si Bai Yifan at Liu Wei kaya pumasok na rin sila. Pagkapasok si Bai Yifan sa Spiritual Medicine Garden ay napalingon siya sa likod at napagtanto niya na wala siyang kasama dahil may kasama siya noong pumasok. Kaya naisip niya na pinaghihiwalay ang lahat at dinadala kung saan saang lugar. Naisip ni Bai Yifan na mas malayo ang mapupuntahan ay mas may hansa na makakuha ng spirit grass pero ang mga halimaw na naninirahan dito ay lubhang mapanganib. May napansin si Bai Yifan na may kumalosko sa damuhan paglingon niya sa isang masukal na lugar ay tumambad sa kanya ang mga dambuhalang ahas na nakanganga at akmang sasakmalin ang ating bida. Inilabas ni Bai Yifan ang kanyang bagong demon sword sabay inatake ang papasugod na 3 dambuhalang ahas. Pinagpaputol niya ang mga ito sa pere-pereso. Matapos noon ay nagsipagkalat ang mga putol na katawan ng mga ito. Naisip ni Bai Yifan na ang rock python na kanyang napatay ay level 4 monster at napakadelikado nito sa mga ordinaryong disciple pero sa kanya ay hindi ang mga ito magdudulot ng banta. Pumasok sa isip ng ating bida na kung saan inihanda ng Demon Chakravarti Raja ang mga spiritual beasts, pero hindi na muna yun ang kanyang dapat unahin, dapat muna siyang magpatuloy. Habang naglalakad si Bai Yifan ay nakarinig siya ng sumigaw at humihingi ng tulong. Napaisip si Bai Yifan na kung may tao ba sa malapit. Sa isang banda ang humihingi ng tulong ay ang babae na hinaharas ng 2 lalaki para nakawin ang spirit grass. Sinabi ng babae na wag lalapit ang mga ito at wag kunin ang kanyang spirit grass. Ayon pa sa babae na mas masahol pa ang mga ito sa hayop. Sabay tanong na kung hindi natatakot ang mga ito sa parusa ng mga elders. Ang nanghaharas pala ng babae ay ang bullying si Gao Yang at mungkahi nito sa babae na ang Elder Wu ng Punishment Hall ay kanyang grand uncle. Tanong pa nito sa natatakot na babae na sino naman ang gagalaw sa kanya sa outer sect, isa pa ay wala namang ebidensya.
Sinabi ng prince kay Gao Yang na huwag gumawa ng katangahan sa babae at bilasan nito baka makatawag sila ng pansin ng ibang tao. Sabay sabing huwag magmadali si Gao Yang at gawin nila ng magkakasama at magsaya muna sila. Si Gao Yang ang tangkang huhubadan ang babae para pagsamantalahan, habang ang babae ay pinipigilan sa balak nitong gawin. Ngumiti ang prince at nagpasalamat sa kabaitan sa kanya ni Gao Yang. Habang sa loob-loob ng prince ay kung hindi siya magtatagal sa loob ng bundok ay hindi siya makikihati sa babae kay Gao Yang. Maya-maya lang ay may lumilipad na bato sa ere at tumama sa ulo ng prince tapos bamanda sa ulo ni Gao Yang kaya pareho silang napasigaw sa sakit. Nagalit ang dalawa habang hawak ang masakit na mukha sabay pinalabas kung sino ang gumawa noon sa kanila. Galit na sinabi ni Gao Yang na sino ang desperado na umatake sa kanya. Sa damuhan lumabas ang ating bida at lumakad palapit habang may hawak na bato. Salaysay ni Bai Yifan na walang gaanong bagay sa garden pero nakakasigurado siya na maraming hayop sa paligid. Umiiyak na humingi ng tulong ang babae sa ating bida, sumbong nito na hindi lang siya gusto ng mga ito pag nakawan kundi gusto din siya ng mga itong pagsamantalahan. Lumapit si Gao Yang sa ating bida at sinabing hindi niya inaasahan na makita ulit ang bastardong si Bai Yifan sa lugar na ito. Sagot ng ating bida na talunan si Gao Yang at ayaw niya itong saktan muli. Kaya inutusan niya si Gao Yang na umalis na dahil kung hindi ay babul-iin niya ang mga binti nito. Sobrang nagalit si Gao Yang ang nagpalagutok ng kamao habang sinasabi na hindi na siya gaya ng dati dahil nagsanay na siya ng gusto at nakamit na niya ang Enlightenment Realm. Mabilis na sumuntok si Gao Yang gamit ang nagliyab na kamao sa ating bida. Pero nasangga lang ni Bai Yifan ang malakas na atake gamit lang ang isang daliri at hindi gumagamit ng kapangyarihan. Nadismaya si Bai Yifan dahil ganun lang pala ang kaina ang ipinagmamalaki nitong lakas. Maangas na sinabi ng ating bida na kaya niya itong talunin gamit lang ang isang daliri. Kinabahan ng husto si Gao Yang dahil hindi siya makapaniwala na mas lumakas pa si Bai Yifan mula nung huli silang magkita. Sinabihan ng ating bida si Gao Yang na binalaan na niya ito noong nakaraan na wag nang mangbunuli ng mga mahihina kaya inilapit ni Bai Yifan ang kanyang kamasa sa mukha ni Gao Yang sabay pinitik ito sa noo. Sa lakas ng pitik ni Bai Yifan ay tumilapon si Gao Yang at nagpagulong-gulong palayo. Nagpunas ng kamay ang ating bida dahil nadumihan ng basura ang kanyang daliri. Sinigawan ng Prince Wang Teng ang ating bida sabay tanong na kung ano ang gusto nito. Sabay inactivate ang kanyang blood shield tapos binyantaan nito ang ating bida na ang kanyang kapatid na si Wang Meng ay isa na ngayong inner disciple at papayin siya nito kapag ginasto nito. Hindi natakot ang ating bida sa pananakot ng Prince Wang Teng bagkus binigyan niya pa ito ng isang atake sa dibdib, sabay tanong na kung tinatakot ba siya nito. Napaluhod si Wang Teng at samuka ng dugo, hindi siya makapaniwala na sa isang atake lang ay napinsala nito ang kanyang kalamnan at napagtanto niya na mas lumakas pa ang ating bida. Nagtanong si Bai Yifan sa prince na kung malalakas ba ang ma-inner disciple. Natakot naman ang prince at sinabing wag lalapit ang ating bida. Sinipa ni Bai Yifan ang prince pataas habang sinabi na pumunta ito kung saan ito nararapat sabay tumalsik ang prince sa isang lawa. Mungkahi ng ating bida na nagsasawa na siya sa mga taong nagbabanta sa kanya. Maya-maya pa ay lumutang ang prince sa tubig na altaw ang puwet. Pinulot ni Bai Yifan ang isang maliit na sisidlan at sinabing sa kanya na ang lahat ng iyon. Nagpasalamat ang dalaga sa ating bida dahil sa pagligtas sa kanya. Dagdag pa nito na natatakot siya na kung hindi dumating ang ating bida ay nawasak na siya ng dalawa. Tugon ng ating bida na wala lang yun sabay kinamusta ang babae kung ayos lang ito. Ibinigay ni Bai Yifan sa babae ang isang elixir para pagalingin ng mabilis ang mga sugat nito. Nagulat ang babae sa ibinigay ng ating bida na bihirang ice gold grass, na makikita lamang sa mga subastahan. Nagtanong ang cute na babae na kung gusto ba talagang ibigay ng ating bida sa kanya ang bibihirang bagay na iyon. Umiwas ng tingin ng ating bida dahil bumaba ang kasuutan ng babae, salaysay ng ating binda na ang isang ordinaryong spirit herb ay hindi makakatulong sa kanya. Ang kailangan niya ay mas mataas na uri ng spirit herb, napansin ng babae bumaba ang kanyang kasuutan kaya dali-dali niya itong inangat para takpan ang sumisilip na kokomelon, mungkahi ng dalaga na kung ang hinahanap ng ating bida ay mataas na uri ng spiritual herbs ay sundan lang nito ang Forbidden River,
Dagdag pa nito na kapag nakababa na ito sa ibaba ng Forbidden River ay may makikita itong level 7 demonic beast, at sa antas ng kanilang cultivation ay para silang itlog na lumaban sa bato. Naisip ni Bai Yifan na baka yun ang inihandang payan ng Demon Chakravarti Raja kaya kailangan niyang puntahan ang bagay na yun.